Okay, magandang araw, magandang gabi mga kaps, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Meron tayong bibigyan ng opinion reaction. Itong naging debate ni Senator Risa Hontiveros at Senator Marcolita doon sa ginawang Senate plenary session itong araw na itong Lunes. Dito kasi guys, ang tinatalakay nila dito yung tungkol sa sigalutan ng China at ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. So ngayon, pagkatapos magsalita ni Senador Hontiveros ng kanyang privilege speech, nagtanong itong si Senador Marcolita at pinayagan naman. So dito, meron akong napuna sa mga sagot ni Risa Hontiveros. Yun ang bibigyan ko ng opinion reaction. Pero bago tayo magbigay, no, bago nyo marinig yung opinion at reaction ko, ay panoorin natin itong kanilang pinag-uusapan. So dito na tayo sa puntong si Senator Marcolita ay nagtatanong na. Okay, sabay-sabay nating panoorin mga kaps, mga guys. Pero doon sa mga di pa nakapag-subscribe ng mga viewers natin, mag-subscribe na kayo. Doon naman sa mga subscribers na natin, please naman, paki-like naman ang ating video. Okay po, tuloy tayo. So, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana ang magpakaingat sana sila. Lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes. Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka ang pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan. Para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po, bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa pagkilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida, I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant countries sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa pinaka malaking problema natin sa ngayon.
At ayaw nating magpanic, ayaw nating mag-misinterpret. Pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagigit talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka-negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan, huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila, lalo na po sa foreign relations. Lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit, kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, So, ayan guys, no, napakahaba ng ng sagot ni Senador Risa Hontiveros do sa napakasimpleng katanungan lang naman sana ni Senator Marcolita. So, dito sa bagay na ito mga guys, pakinggan natin kung ano yung susunod na sasabihin ni Senador Marcolita. Let's go. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko, at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan na po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin, yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na pwede tayo magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyon ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa sabi ko, yun na lamang ka akong mga isda. Alam ko ako, ang isda. Walang may-ari niyan. Common yan eh. Yan pwede natin pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Mga bagay na pwede naman nating pasalamatan din sila. Kasi po kung... Work today is broken. Every day,
People juggle so many different tools just to get work done. A simple task Ako po, So, ito mga guys, no? Ito yung opinion reaction ko na sinasabi ko kanina. So, 1 point yun kay Senador Marcoleta, no? Yung tinanong niya kay Risa Ontiveros kung nakikipag-coordinate ba talaga itong si Commodore Tarilla bago magsalita sa publiko kasi hindi naman siya yung foreign affair, 'di ba, no, Department of Foreign Affairs spokesperson. So ngayon, ibig sabihin lang etong si Senator Risa Ontiveros ay nagsasalita sa harap ng publiko ng mga bagay na sariling kalooban niya lang. Hindi pala nakipag-coordinate eh. 'Di ba? Si Tarilla pero kay Madam Risa, kay Senador Risa, kumpiyansa siya, 'di ba? At ito, nag-adlib na siya, no? Ah, biruin mo, sinagot niya ang tanong ni Senator Marcolita na maaari daw, no, kumukonsulta si Commodore Tarilla sa Department of Foreign Affairs. Ngayon, dinugtungan niya na kagad yun na sabi niya, sinusulan niya kagad o sinusugan niya kagad ng mga opinion na lalong magpapasama at magpapasiklab ng alitan ng Pilipinas at ng China. Di ba? Pinatutsadahan niya kagad ng mga maling opinion ang China para lang ipagtanggol ang mga hakbang na ginawa, no, yung maling ginawa ni Commodore Tarilla. Isipin mo, nag-quote kagad siya, sinabi niya na yung mga bagay na yan, parang classic gasline lang, kumbaga strategy lang ng China yan, no? Ah, para kumbaga ah, laitin nila o miniminos nila ang Pilipinas, parang ganun, no? Sige, tuloy pa natin ang mga sinasabi ni Senator Marcoleta. ayoko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapagumpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tarilla, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea o kung tawagin po natin ay Exclusive Economic Zone sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po
sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. So, ayan, mga kababayan, no? Napakalinaw sa mga sinabi ni Senator Marcoleta na ang layunin niya, no, sa pagsasalita, sa pagtanong, ay para mabigyan o kaya makakontribute ng mga pwedeng gawin para maging maayos, no? Maayos ang alitan ng dalawang bansa, itong ang Pilipinas at ang China. Kasi nga, kaya nagkaroon ng ganitong sigalot, dahil nga dyan sa mga fake news, yung mga pahayag-pahayag dyan sa internet, sa social media, pasaring-saring, no? Mga sagutan na walang matibay na, kumbaga, mga batayan, o, di ba? Nariyang sabi, inaangkin natin yung West Philippine Sea na hindi naman pala sa atin at sabi naman ng China, sa kanila yun, di ba? So, ibig sabihin lang, walang magandang komunikasyon. Kaya nagkakagulo dahil nga dyan sa mga fake news na siyang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng China at ng Pilipinas. So yun, napakaganda ng sinabi ni Senator Marcoleta. Ang kanyang mga sinabi, ang isinuwestiyon niya, panukala niya, ay para malutas, magkaroon ng ma-solve, no, yung problema, yung alitan na yan ng China at ng Pilipinas. Ipinakita niya yung pwede, maaring gawin para magkaintindihan. No, hindi yung mga patutsadahan, sasagot-sagutin ganun, idadamay pa yung presidente ng China, yung leader ng China. Kaya siyempre, malaking bansa kaya yung China na yan. Kung tutuusin, wala talaga tayong kaya dyan, di ba? Pero sa kabila nitong paliwanag ni Senator Marcoleta na dito sa magandang panukala niya, mahusay na panukala niya, ay merong hirit itong si Senator Risa Ontiveros. So ito, pakinggan natin. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? No. In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Nako naman, Madam Risa. Ito mo na yung paliwanag ni Senator Marcoleta. Hindi yan makuha sa ganyan-ganyan na rason lang. No, rarason-rasonan mo na lang yan. Ibig sabihin, puro salita ba? Dapat yan aksyon. Sabi nga, makipagdialogo kayo. No? Ano bang gusto niyo? Diplomasya? O usapang diplomasya or usapang patutsadahan lang yan? Di ba? Puro kasi kayo salita, wala kayong ginagawang aksyon. Di ba? Tuloy natin, tuloy. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang Oo. para sa pambansang interes. Pati kay Kita mo? Senator Erwin, meron na po silang post na Oh, yun. Mr. Senator. Bukod Sino pa? kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. O, kita mo. Hindi kayo nagkakaintindihan kasi, di ba? Patutsada nga, yung sabi ni Senator Marcoleta sa mga ganyan. Yung bang patutsadahan na lang, sa salita doon sa kabilang, sa social media yung isa, sa internet, sasagot naman yung China, di rin sila papayag na ganun-ganunin nyo lang sila. So, anong mangyari? Gulo, di ba? Panukala ni Senator Marcoleta, dapat yun ang sagutin ng maayos kung payag ba kayo o hindi, di ba? Walang patutunguhan yung ganyang pag-uusap ninyo, no? Mahina kayo na mambabatas kung hindi kayo makahanap ng solusyon, no? Diyan sa problema. Hindi masusolusyonan yung problema na yan sa ganyang paraan ninyo, yung puro patutsadahan lang. Yan, no? Pagsalitaan ninyo sila sa social media. So,
Sabi mo, classic gaslighting lang yan, strategy lang yan ng China para pabulihin ang Pilipinas, magawa nila yung gusto nila. O di ba? Patutsada yung mga tawag sa ganyang mga pahayag. Dapat 'yan yun sabayan yung plano ni Senator Marcoleta na makipagdialogo, no? Sa diplomasyang pamamaraan, hindi sa ganyang walang kwentang mga patutsadahan. Okay? So, ito tuloy-tuloy natin. Panoorin pa natin. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Paano nga Mga gawi ititigil? ng isang Paano nga matitigil yan kung wala kayong gagawing pag-uusap? Sige nga, may ginawa na ba kayong pakikipag-dialogo sa kanila? O nakikipagsagutan na lang kayo, nakikipagsabayan na lang kayo dun sa gitnang dagat, no? Binobomba ng tubig. O, papalag kayo. O, kala nyo, kaya ninyo yung China? Sa totoo lang, umaasa lang naman tayo sa suporta ng ibang bansa na tutulong sa atin kung halimbawa itutuloy ng China yung pananakop sa atin, di ba? Pero sa palagay nyo ba tutulong kaagad yung mga inasahan nating mga kaalyado natin na mga malalaking bansa para ipagtanggol tayo sa Pilipinas? Hindi, no? Kikilos lang yan sila, gagawa lang sila ng pagtulong pag nakita na nilang dihado na. Kung halimbawa yung gulo nandyan na, ibig sabihin, marami ng wasak, marami ng mga namatay, medyo dihado ng Pilipinas. So, ito, susuporta na tayo. Oh, kaya yun ba? Yung ba ang asahan ninyo ng mga bansa? Dito pa nga lang, may nakita na ba kayong tulong na ginawa nila? Ito palang mga patutsadahan pa lang yan. Diyan pala sa pangingisda pa lang, mayroon na ba? Wala, di ba? Hinihintay lang nila yan na magkagulo. At pag nagkagulo na, marami ng mga namatay, marami ng napinsala, halos mawasak na yung Pilipinas, saka pa lang yan sila re-responde. Anak. Ganun yan. Ano ba naman kayo? Tingnan nyo sa ibang bansa, di ba? Paano lang sinuportahan? Yung bansa na yung matatalo na masasakop na. Saka pa lang susuporta pero dami ng damage, dami ng buhay na nawala. So kami mga Pilipino, kami mga civilian, mga karaniwang mamamayan, hindi kami papayag na darating sa ganyang sitwasyon ang ating bansa. Ngayon pa lang, ayan, may pagkakataon pa para mag-ayos ang bansang Pilipinas at ang China. Mag-ayos diyan sa kanilang di pagkakaunawaan, sigalutan. Diba? Yan, magkakagulo talaga yan kung ganyan, puro patutsadahan lang kayo. Pag pinatulan tayo ng China, wala kayong magawa. Di ba? Kawawa ang sambayan ng Pilipino. Dahil sa mga pag-iisip ninyo. Ewan ko. Pride kasi Pride lang yan ganyan. Di ba? Hindi pwede yung pride ninyo. Sambayan ng Pilipino, buhay ng mamamayang Pilipino ang nakataya. Tapos, isasalig lang dyan sa mga pride ninyo, yung mga sarili ninyong panukala na wala tayong nakikita na ginagawa ninyo na paghahanap ng solusyon. Kasi Senator Marcolita naghahanap ng solusyon. Di ba? Hindi niya naman ipinipilit yung kung paayag kayo, hindi. Kumbaga, nagsalita lang siya dyan. Anong magagawa niya kung ayaw ninyo? Di ba? Mag-isa lang siya. Kayo, sabi mo, binanggit ko pa yung mga kampi ninyo, sa ganyang paninindigan ninyo. No? Actually, pride lang talaga yan. Di pwede yan. Di pwede. Huwag nyo kaming isali sa mga maling pride ninyo. No? Fried chicken pa, pwede pa. Bagihan nyo kami. Pero yung ay na lang. So, tuloy pa natin mga kaps, mga guys, no? So, opinion, reaction, kung mga bagay na yan. So, kayo din mga kaps, mga guys, comment lang sa comment section kung ano po ang inyong mga salubin. Tuloy pa natin. isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Walang kwentang Wala pananaw. pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po
ang ginagawa ng ating bayan. Yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. ano pala? Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Shell, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Oy, ano Pilipino. pala? Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Ano nga? Yan po ay seryoso Oh. at marubdob. At sa kaso ni Commodore Tariela, matagal nang pagtutol sa Marubdob. maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng Seryoso, marubdob, na ano? Wala kang sinabi, di ba? Hanak. ating bayan. So, Ay, maraming ala. salamat po, Mr. Patutsada President. pa rin. At salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. So, ayan mga guys, kita ninyo mga kababayan, no? Ganyan pala mag-isip itong si Senador Risa Hontiveros. Wala, no? Wala siyang plano, no? Wala palang plano ito na magkaroon ng usapang pangkapayapaan o diplomasyang pakikipag-usap diyan sa embahada ng China dito sa Pilipinas. Na yun naman ang sinabi ni Senator Marcolita dahil nga inimbitahan siya nitong China para makipag-usap, 'di ba? Ay na lang, ano ba naman itong mga tao na ito? So, yung gusto niya, yan yung mga sinasabi niya, na sinasabi niya hindi patutsadahan, ano yun? Kung hindi patutsadahan, ano yun? Yang sinasabi mo ngayon, di ba patutsada yan? Kasi puro salita na wala namang sinasabing tamang hakbang or aksyon na gagawin, kundi puro salita, patutsada. Di ba? Gusto niya ganyang paraan lang gawin ang pag-resolba sa malaking problema ng China at Pilipinas. Hindi naman mga bubu yung mga inchik, no? Ako naman. So ito, opinion, reaction ko lang po mga kaps, mga kababayan. Wala akong nakitang paraan nila, no? Nito ni Risa, ni Senador Risa, para maayos ang problema. So, parang ano lang, pangangatwiran lang, no? Pangangatwiran lang, ang alam nila. Mahusay sila mga twiran, no? Bumanggit pa siya ng mga taong kakampi niya sa ganyang ano, tawag yan, sa ganyang paraan o sa ganyang style nila, no? Ibinanggit si Senator Turpo, si Senator Pangilinan, si Dilima. Yan, pare-pareho sila ng pag-iisip. Wala tayong nakitang paraan na sinabi nila o sinabi niya, pinanukala niya, para magawa itong pag-aayos ng alitan ng ating bansa at ng bansang China. So mananatili ang problema na ito at baka sabi nga ni Senator Marcolita, imbis na maayos, lalong lumala ang gulo, no? Lalo na dito sa chismoso-ring Commodore Tarilla na hindi pala nakikipag-coordinate yan sa Department of Foreign Affairs. Tapos, na siyang nagiging spokesperson, parang siya yung nagpapahayag na ng mga salitang laban doon sa China na dapat sinasabi niya, pinapaalam niya ito muna diyan sa DFA. Sabi nga ng DFA, di ba, namumroblema pa sila, no? Dahil diyan sa mga maling hakbang at maling aksyong ginagawa ni Tarilla na yan, yung mga magkakakampi na yan. So, wala tayong magawa, mga kaps, mga guys, sila yung mga nakaposisyon, tayo ay taga-masid lamang, taga-opinion, mga karaniwang mamamayan na apektado sa maling mga pagpapasya at pag-iisip, no, takbo ng isipan ng mga taong pinagtiwalaan natin para sa ating kinabukasan at kinabukasan din ng ating mga anak at ng buong sambayan ng Pilipino. So, di ba parang tatakbo pa ng presidente ito? Nako po. Ano na lang kaya mangyari pag ganitong pag-iisip ng mga tao na ilalagay nating pinaka
mataas na leader ng ating bansa. Yan lang. Oh. Yan, opinion reaction ko lang. Batay sa aking napanood, narinig at nakikita. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Muling nagsasabi, ingat po tayong lahat mga kababayan. At sabi ko nga, tulungan naman yung channel ko na dumami-dami ang ating subscriber at mga viewers. Salamat po, Babu.